Today is Mother's Day. My message, uh, my message is a declaration to the mothers, but this message is for all of us. Okay, let's go straight to the word. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. In the, ayan. Ba't ang liliit? Ganyan ba talaga yan? Okay, in writing you this letter addressed to the community of God through the city of Corinth, ito ang sinabi niya. For you have been made pure, set apart in the anointed one Jesus, and God has invited you to be devoted and holy people, and not only you, but everyone everywhere who calls on the name of our Lord Jesus Christ as their Lord and ours also. The theme of our study today is set apart, made pure and set apart in Christ Jesus. And this is our declaration to all the mothers, having, having made pure and being set apart in His kingdom. Yung sentence na yan ay dapat po kukunin lang natin siya na iisa. The moment you separate it, ay diyan nagkakaroon po ng problema. Ang kadahilanan kung bakit Jesus had made you pure is for the purpose of setting you apart for Him. Kadalasan kasi ang gusto lang natin yung una. Ikaw ay ginawang dalisay. Pero tatandaan mo, ginawa yan ng Diyos sa iyo at sa akin na we were being made pure for the purpose and for one purpose alone, to be set apart for Him. Pag sinabi mong set apart, ikaw ay ihiniwalay para sa Kanya. Pag sinabing ihiniwalay para sa Kanya, anong ibig sabihin? Meron kang dating pinanggalingan. Kaya ka ihinihiwalay. Yang kinalalagay mo ay hindi ka dapat dyan. Ngayon, ang gagawin ng Diyos sa iyo ay kukunin ka dyan upang ilagay Kanya saan? Sa Kanya. For Him and for His purpose alone. Okay. For the past Sundays, we've been talking about the conditions of the heart of man. And since January, very clear ang Lord sa atin, na ang sabi ng Lord sa atin, guard your heart. Ingatan mo, bantayan mo ang puso mo sapagkat anuman ang nagaganap dyan, iyan ang siyang ilalakad, ihahayag mo, ididesisyon mo, at ibibigkas mo sa iyong bibig. Ngayon, if you read the letter of Paul to the Corinthians, ay mapapansin mo na 95% ng letter ay more than 90% of the letter is sermon talaga. Talagang matinding sermon. This is one of the few letters of Paul na talagang dinitalyado niya every time I speak. Hello. This is one of the letters of Paul na he put into details. Pag sinabing detail, talagang nag-mention siya ng mga bagay-bagay na nais niyang itama, nais niyang i-correct, at nais niyang bigyang diin, at nais niyang napansinin. Pero nakakapagtaka na he did not begin with that. Ang inuna niya ay pinaalala niya muna kung sino yung kausap niya.
Mapapansin mo yan sa beginning from verse 1, I think almost the whole chapter of chapter 1. Pinaalala niya na ano, you have been made in the past tense. You have been made pure. In the King James Version, you have been sanctified. At klinarado rin niya na kung bakit kinakailangan ikaw ay gawin niyang dalisay. Pag sinabi mong pure, ano ang maalala mo ano ang naaalala mo pag sinabi nating pure? Pure ano? Pure? Hindi. Mga bagay-bagay. Pag sinabi mong anong naalala mo? Pure gold. That's one. Ano ba? Ha? Hindi pure gold. Pure ano pa? Ha? Pure honey. Malalaman mo ba pag pure gold? Definitely. Yung mga alahero ay alam nila kapag pure gold. Pag sinalang mo yan sa apoy, hihiwalay yung dumi. Kusang hihiwalay yung dumi. Pag sinabi mo namang pure honey, malalaman mo ba? Yung mga hanggang ngayon di pa kayo marunong mag-distinguish kung bibili ka sa palengke kung ano yung pure honey at hindi. Anong unang palatandaan na pure honey yung binibili mo? Sige nga, yung mga namamalengke sa palengke. Di ba usually dala-dala pa nila yung pinagkuhanan kuno. Pero paano mo malalaman na pure honey yung binibili mo? Ikaw, Richelle, hindi mo alam. Kapag, di ba, bote yan? Pag tinaob mo, anong mangyayari? Pag pure, anong mangyayari pag may halo? Anong pag mabilis bumaba, ano yon? Hindi. Pure or may halo? May halo. Kasi ang pure, hindi talaga siya bababa. Hoy, dapat alam nyo. Kaya tingnan mo sa supermarket, yung maliit na bote, worth 700. Samantalang sa palengke, yung 1 litro, 200. Bakit ganun? Mapapansin mo talaga, balik ta rin mo man yung bote niya, hindi talaga siya bababa. At hindi tama si Jinky. Walang mabubuong kahit ano doon. Kasi pure nga siya. Pag sinabi mo kasing pure, ay ano, walang anumang naihalo dyan. That is in its original. In its original na pagkalikha. At hindi ka ba nagtataka na ang ginamit ng Lord na description sa iyo ay, He made you pure. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari? Na kinakailangan gawing kanyang pure. Anong nangyari? Kasi dati ka naman talagang pure. 'Di ba? Genesis chapter 1. When God created man, He created man in the image and likeness of God. So you were so pure. You are so holy, set apart for Him. That's the very reason why the Garden of Eden was created. Kasi nung nilikha ang tao, ay hindi siya pwedeng ihalo kahit saan. Man is being set apart for God and for God alone. That is the original intention. But because of sin, something happened. Maraming naganap dahil sa kasalanan. Yung original intention ng Lord sa atin ay ano? Yung dating pure ay naging ang dami nang nadagdag. At karamihan sa nadagdag ay kasalanan. Now,
Sabi nga ng Hebrews, dapat very clear tayo dito. For by one sacrifice, you have been perfected for by one sacrifice ay nagkaroon ng perfect sanctification, nagkaroon ng perfection ng sanctification ng tao. So, ibinalik muli ng Diyos ang dati mong anyo nung ikaw ay unang nilikha. Kaya nga ang sabi at the cross, kinuha lahat ng Diyos ang kasalanan at ang pinalit niya sa atin ay ang kanyang kabanalan. You have been made holy. Pag sinabi mo kasing holy, bakit napakainit? Talaga bang napakainit? It's so hot. Ayan, salamat po. Pag sinabi mo kasing you were been made holy, ay ihiniwalay ka ng Diyos para sa Kanya. Huwag mo yan babaguhin. Hindi ka hinihiwalay ng Diyos for any other purpose. Diyan po palaging nagkakaproblema. Kasi you were been made holy, you were been made pure, it is a done deal already. Wala ka nang magagawa. Ikaw na yan. Ang magkakaroon ka lang ng challenge ay yung purpose. You are supposed to be being set apart in Him. Kaya nga sabi ng Word of God, set apart in the Anointed One, Jesus. Ihiniwalay ka. Yan ang kadahilan ko bakit God made you pure. Inihiwalay ka para sa Kanya. You might say, bakit nandito pa ako sa mundo? Yes, that is for that purpose. Upang makita ng mundo ang kaibahan mo sa kanila. Ngayon, ito po ang naging problem ng believers in Corinth. Mapapansin mo, after ng chapter 1, anong nangyari? Isinaysay yung mga bagay na ginagawa nilang kamalian. At kagaya nga po ng puntahan natin yung verse 10 and 11. Ito ang unang pagkakamaling ginawa nila. Nawala yung purpose, 10 and 11. Ayan. Sabi nga niya, nakikiusap ako. Beremo si Pablo, ang sabi niya, I urge you, my brothers and sisters, for the sake of the name of our Lord Jesus Christ. Kinakailangan bigyan niya ng diin yung salitang for the sake of His name kasi ang sabi kanina, you were been made pure, set apart for Him. Pero may nangyari. Sabi niya, for the sake of the name of our Lord Jesus Christ, ang sabi niya, to agree to live in unity with one another. And then, diyan na niya sinabi, yung isang bagay na nagaganap, tandaan nyo this is inside of the church. Yung tinutukoy dito. So, I believe the Lord is speaking to this church also. The church in Corinth is just the same to all of the churches that is of today. Ang sabi niya, to put to rest. Pag sinabi mong to put to rest, ano sa Tagalog? Tigilan mo na. Tama ba? Ano pa ba ibang word? To put to rest. Sa Tagalog. Tama na. Sobra na. Itigil na yan. Ano daw yung itigil na? Tama na. Stop na. May any division, anumang pagkahati-hati. Later on, i-details yan.
Ano daw yung pagkahati-hati? Anong nagaganap sa kanilang pagkahati-hati? That attempts, buriin mo, sa inyong pagkahati-hati, meron kayong layunin na ano? To tear you apart. Be restored as one united body, living in perfect harmony. Form a consistent choreography among yourselves, having a common perspective with shared values. 11. Ayan. Dahil dyan, sabi ni Pablo, I have a serious concern. Very clear. Hindi lang siya nagkakaroon ng concern. Ang sabi niya, I got a deep concern. Ibig sabihin, pag deep ang concern mo sa isang bagay, hindi ito, hindi ito biro-biro lamang. Very clear siya. Madalas sa mga letter ni Pablo, ginagamit niya yung salitang, I got concern. Pero this time, sabi niya, I have a serious concern I need to bring up to you. Anong ibig sabihin? Ayaw niya sanang itong i-take up sa kanila. Baka naman pwedeng palipasin na lang. Di ba may mga ganon? Di ba sa mag-asawa, may mga disagreement kayo. Kung minsan sinasabi ng isa, maliit na bagay lang naman. Baka pwedeng palampasin muna natin ito. Maaayos siya ng panahon. Yan ang kadalasan na sinasabi. Maliit na bagay lamang ito, baka pwede natin palampasin, baka naman maaayos din ito sa paglipas ng panahon. But this time, ang sabi ni Pablo, hindi. Serious ang concern ko dito. Hindi ko na pwedeng palampasin, kinakailangan kong anong sabi niya, I got to bring this up to you. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng baliwalain ang sinasabi ni Pablo dito. It is so serious na kinakailangan pag-usapan natin ito. Yan ang sinasabi niya. Serious concern that I need to bring up to you. Meaning, Paul has to take a time to bring it up. Paul has to make an opportunity na kinakailangang pag-usapan. Hindi pwedeng palampasin. May mga bagay na pwedeng palampasin. Pero ang tinutukoy ni Pablo dito, this time, this is so serious, hindi pwedeng palampasin. Kasi, ang sabi niya kanina, it will tear you apart. Pag sinabing it will tear you apart, ano ba sa Tagalog yon? Yung lengguwahe natin, wawasakin ka niyan. May mga bagay na pwede namang palampasin kasi minor lang yung epekto. Pero ang sabi ni Pablo, this is so serious, kinakailangan kong humanap ng pagkakataon na iti-take up ko ito sapagkat kung hindi, wawasakin ka nito. That is how serious is what Paul is saying. Take note, saan ba? Yung verse 2, you were been made pure and set apart for Him, na wala na lahat yun. Kaya nga sinabi ngayon, pwede pang kinakailangan tayong mag-usap kasi ang layunin ko, ibalik kita sa dati na ikaw ay made pure and set apart in the Anointed One. Ano daw ba yung concern na kinakailangan i-brought up niya? Ang sabi niya, I have been informed by those of Chloe's house church that you have been what? Destructively arguing among yourself. Ilalagay natin sa katamang konteksto yan. Sa mga unang churches,
Ang churches during that time ay sa bahay-bahay. In our time, mga cell group yan. Are you listening, church? In our time, cell group yan. This could happen to our cell groups. Ano daw ba yung napag-alaman ni Pablo sa mga house church na yan? Yung isang cell group ni Chloe. Instead of what? Gathering together to what? Ano ba dapat ang ginagawa sa cell group? Anong ginagawa sa cell group? May praise and worship, sharing, fellowship, building up one another. Tama po ba? Building up one another, makita kung sino tayo kay Kristo. We have been made pure and set apart for Him. And so, when we come to the cell group, ipapahayag lang natin kung sino ang totoong tayo. Pero nagbago. Anong nangyari? You have been what? Destructively arguing among yourselves. Hindi po masama ang mag-argue. Lilinawin po natin yan. Kasi ang sabi na, come, let us reason together. Alika, mag-usap tayo. Ano man yung issues mo, pag-usapan natin. Yan ang sinasabi ng Lord. So, there is such thing as a healthy arguing with one another. Hindi po masamang mag-argue. Pag-usapan natin, kasi mali ata ang pananaw mo, mali ata ang pagkaintindi ko, and so let us argue. Pero, hindi ka dapat pupunta sa ganyan. Destructively arguing. I believe this is one of the things na kinakailangan bantayan ng bawat cell group. Maganda po na magkaroon po tayo ng mga discussions about matters, pero hindi po tayo dapat pupunta sa ganito. Destructively arguing. We are tearing apart each other. Ngayon, pag sinabi mong destructively arguing among ourselves, it only means there is contentions, there is already heated disagreement. Mainit na ang pagtatalo. Hindi po masama ang magtalo tayo kung it is a healthy na pagtatalo. Lilinawin natin ang mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan. Later on, ano ang nangyari? Bakit sila dumating dito? Remember, babalikan mo palagi yung sinabi ng verse 2 kung sino ka. Sino ka daw? Sabi ng verse 2, you had been made pure. In other translation, you have been made holy by God. For the purpose of hiniwalay kanya para sa kanya. But what happened? Bakit anong nangyari? Bakit meron ng serious concern na hindi na pwedeng baliwalain ni Paul? Bakit na kinakailangan i-bring up niya ang mga bagay na ito? Kasi nga, there is already a destructively arguing, there is contention, there is heated disagreement. Ang tanong, saan ba nanggaling yan? That was never been God's purpose. In fact, hindi nila ito katauhan. It was not them. It was not them. But they allowed it to enter into it. In 1 Corinthians chapter 3, verse 3 and 4, sinamarize ni Pablo kung ano ang meron. Chapter 3, verse 3 and 4.
Ayan. Yan ang nangyari. Kasi ang tao, meron pa rin siyang tinatawag na free will. Ang sabi niya, for you are living your lives dominated by the mindset of the flesh. Pinalitan nila yung chapter 1 verse 2. Ano ba yung chapter 1 verse 2? You were been made pure, set apart for Him. Binago nila. Ano ang nangyari? Namuhay ka na according to the flesh. Pag sinabi mo according to the flesh, ito ang gusto ko Buhay ko ito At may laya ka naman talaga na gawin kung ano ang gusto mo kasi buhay mo yan. Pero tatandaan mo palagi, sino ka ba? Ibabalik mo palagi ang sarili mo, sino ka? Totoong may laya ka, pero dapat yung kalayaan mo ay ia-align mo kung sino ka. You were being made pure, set apart for Him. Iyan ang dapat na ilakad ng iyong laman. Pero ang sabi ngayon ni Pablo, eto ang nangyari sa inyo. Nabuhay na kayo na kung saan you are now. Ang iyong kaisipan, your mindset is of the flesh. At this time sinabi niya, paano nyo masasabing you are now of the flesh? As yourselves. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Is there jealousy among you? Nakakapagtaka na binanggit yung salitang jealousy. Is there jealousy among you? Do you compare yourselves with others? The moment nakita mo na, ay nag-share nakinig ka naman sa sharing niya. Pero, nakinig ka na meron kang ibang intensyon. Nakinig ka dahil, sinasabi niya ganyan siya, na-bless siya ng ganyan, bless na bless siya. Hindi naman ata. Di ba nagaganap yan? Hindi naman ata. You now begin to compare yourself to others. Kasi ako, hindi ganun. Yung magandang intensyon ay napalitan. Burein mo, nakita ni Pablo yan. Ang ibig sabihin, Paul just knew what is happening. At yung pangalawang tanong, ano yung pangalawang tanong? You quarrel like children and end up taking side. This is one of my greatest emphasis in the Sunday school. For the past, when I have been in the Sunday school, ito palagi ang number 1 kong emphasis. Di ba ang bata, kapag hindi niya kasundo ang kapwa niya, ano ang binabanggit niya? Hindi kita bate. At hindi lang nagtatapos doon. Anong gagawin niya? Alika, hindi natin siya bate. Di ba ganon? Pag nagaganyan na yung mga anak mo, warningan mo na agad. Warningan mo na agad, there is already, destruction had come in already. Huwag kang maghahanap ng kakampi kung meron kang isang bagay na nakita na ayaw mo. Walang kampi-kampihan dito kung sino ang tama, sino ang mali. Yan ang sinasabi ni Pablo. Matatanda na kayo, para pa rin kayong mga bata kung mag-away. Hindi kita bate. Maghahagilap siya ng kakampi. At sila lang ang maglalaro, it's a pera yon. And it happens in the Sunday school. It happens. Kaya kinakailangan sawayin ang mga bagay na ito. Kasi kung hindi mo yan sasawayin,
lalaki sila. Kaya nga, train up a child while he is still young. When they grow up, they will not depart from it. Pag nakalakihan ng bata ang mga gitong ugali, paglaki niya, every cell group na pupuntahan niya, guguluhin niya. Kasi, klarado eh. Sabi ni Pablo, you quarrel just like children, ending up taking side. Hindi kita bati. Ito yung sinasabi ni Pablo, there is division among you. When in fact, you are just one, set apart in Him. Hiniwalay tayo para sa Kanya lamang at iisa dapat tayo. Pero ano ang nangyari? There is division kasi nag-asal bata, nag-isip bata, hindi tayo bate. At nakakapagtaka, ginamit yung word like children. Ano ba ang pinag-aawayan ng bata? Ha? Laruan lang. Na napakarami naman niyang laruan, gusto niya yung laruan pa niya. At dahil hindi pinahiram o hindi man lang pinagamit, hindi na tayo bate. Mga walang kapararapang bagay. Walang kakwenta-kwenta, pero it happens. Kapag naging ganun ang karakter at ugali mo, it happens. Mga simpleng bagay na nakita mo ay you quarrel just like children. And you take side. So, hindi mo namamalayan, you are now dividing it. If so, this proves that you are living your lives center on yourselves. Tama nga naman. Maliit na bagay, ginawa mong big issue. Dominated by the mindset of the flesh, and ito po ang hindi maganda. Behaving like the unbeliever. Wala tayong pinagkaiba sa taga-mundo. Diyan po nang gagali yung salitang, ay, nag-a-attend ka ng Bible study? Kino-question, maririnig mo ang mga salitang yan kasi nga, we are behaving just like little children. May tatlong bagay na binabanggit dyan. Tingnan mo nga sa New King James Version. Ayan. Ayan. For you are still carnal. You are of the flesh. Yan ang ibig sabihin. For may tatlong bagay. Envy, strifes, and divisions among you. I will just take one. Nung hinahanda ko po ito I never envisioned na pupunta ako dito. But the Lord directed me to this. The Lord just directly choose one. And that the word is strife. S-T-R-I-F-E. O kaya, pag sinabi mong strife, contentions, destructively arguing. And so, I look at my Bible. Lord, I wanted to understand. Bakit, ano ba ang pinagmumulan niyan? Kasi, tama naman ang puso nila lahat nung nagsimula sila. They have been made pure. In fact, na-develop ang mga gifts nila. Diyan diniscuss kasi yung gifts of the Holy Spirit. Ang current church kasi ay nandyan yung mga gifted people. It is actually a model church supposed to be. Pero because a pure heart ay nabago, nagkaroon po ng envy, nagkaroon po ng envy, it is because yung iba kasi na merong mga gift, instead of using their gift
to bring glory to God ay sumobra. Kaya tuloy, nagkaroon ng envy or jealousy yung iba. Ngayon, because of that, nagkaroon din ng strife. Kasi, akala ng mga gifted people ay palagi sila ang tama, palagi sila ang dapat masunod. Kaya may pagtatalo to the extent na pati yung breaking of the bread, nagkagulo. Yung kainan na maganda sana ang plano ng Diyos ay anong nangyari? Marami ang busog, pero marami rin ang gutom. There is so much division. Kaya kinakailang i-address ni Pablo yan. Yung mga mayayaman ay ano ang nangyari? They show up yung kayamanan nila sa kainan. At yung mga mahihirap naman, kawawa, wala silang makain. Naiba yung puso. Why? It is because hindi lamang po envy or jealousy ang kaganapan yan. There is heated arguments. Strife. Saan nanggaling yan? In the Bible, sabi ko, kapag gusto mo talagang maintindihan kung anong ibig, kung bakit ginamit ang word yan, ang gagamitin mo yung tinatawag na the principle of first mention. Saan unang ginamit yung salitang yaan? And I was so surprised. At hindi ako masusurprise kasi nagaganap sa lahat ng churches. Genesis chapter 13. Alam na alam mo ito. Alam na alam mo ito. At yan ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Genesis 13. Kahit sa New King James Version. Verse 5 hanggang verse 10. Babasahin natin yan. Tingnan mo maigi. You will be surprised na yung napakagandang ginagawa ng Diyos ay napalitan po ng strife. Ayan. Lot also went with Abram, had flocks and herds and tents. Ito po yung sumama si Lot kay Abraham. And then in verse 6, no, the land was not able to support them that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. Basahin ko muna lahat, mamaya babalikan natin. And there was strife. That was the first mention of the word strife. And there was strife between the herdmen of Abram livestock and the herdmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwell in the land. In verse 8, so Abram said to Lot, please let there be no strife. Alam ng man of God na ito na hindi ito galing sa Lord. Pag sinabay mong strife, heated arguments between you and me and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. Klarado po word by word. Dahil tayo ay magkakapatid, wala dapat ito. Yan po ang emphasis ng sinasabi. And verse 9, so Abram, is there not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. Then in verse 10, and Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, and it was well watered,
everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go towards Zoar. Okay, balik tayo sa verse 5. Ayan. Sa verse 5, very clear ang sinabi. Sumama, dapat wag mong iklarado mo yung details kung paano isinulat. Sumama si Lot kanino? Kay Abraham. At meron daw siyang flocks and herds and tent. Yan ang sinulat ng Bible. Pero sa verse 2, previous, si Abraham po ay, ang description sa kanya, hindi ganyan. Mapupuntahan mo ba yung verse 2? Magkaiba po yung sinabi kay Abraham. Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Samantalang yung verse 5, yan, si Lot naman, meron lang siya niyan. Why? Bakit? Kasi ang promise, sino ang tumanggap? Si Abraham. Yung meron, si Lot is just an overflow. Dumaloy lamang sa kanya kung ano ang napakalaki, napakagandang plano ng Diyos sa kanya. Dapat kalarado po tayo dyan. Later on, babalikan natin yan. Ngayon, in verse 6, ayan. The land was not able to support them. Bakit? Bakit hindi na daw sila magkasya sa lugar na kinalalagyan nila? Ha? Anong kadahilan kung bakit hindi sila magkasya? Ha? Dumami at dumami at dumami ang kanilang mga blessing. Tama? Now, look at the principle. Abraham went to obeyed God, and so God did bless him. At si Lot na pamangkin niya, sumama rin. So, God has to overflow also the blessing to Lot. It is because that is part of the promise of God to Abraham. Ano man sabi ng Lord kay Abraham? To those who will bless you, I will bless them. In multiplication, I will multiply. So makikita natin dito na pinagpala si Abraham at pinagpala rin si Lot. Tama po ba? Pinagpala rin ang kanilang herdsmen. Is that verse 7? Ayan. Sabi ng verse 7, ayan. Pinagpala silang lahat. Pero, ano ang nangyari nung sila ay pinagpala ng Diyos? Verse 7 will tell you, ano ang nangyari nung sila ay pinagpala ng Diyos ng higit-higit sa inaasahan nila? Ano ang meron? Strife. Hindi ka pa nagtataka? Strife. Doon lamang po pumasok yung strife. Heated arguments. Ingat-ingat din pag pinagpapala ka ng sobra-sobra. Masyado ka ng mayabang. You are now of the flesh. Lahat na lang ng bagay, akala mo, nabibili ng pera mo. Lahat na lang ng bagay, nadidiktahan mo kasi meron ka. Lahat na lang ng bagay, akala mo, susunod sila kasi anyway, sagot mo. Nagaganap? Nagaganap? Nagaganap. Nagaganap. Blessing would destroy you
kung hihiwalay ka sa purpose ng God. Very clear siya. Made pure and set apart for Him. You are blessed to be a blessing. You are not blessed to control other people. Buriin mo, strife was never been, the word strife is an unheard word. It is not in their vocabulary. Pero, naging parte yon ng vocabulary nila nung, when was strife happened? Nung higit, nandun sila sa higit na pinagpala kasi hindi na sila magkasya sa lugar, sobra-sobra na. Kaya kung nag-a-attend ka ng cell group, na ang feeling mo pinagpala ka, humble yourself before God. You might, kagaya ng sinasabi sa 1 Corinthians, you go back to become a carnal person of the flesh. At marami akong nakita dito na nanggaling siya sa wala, nakilala niya ang Lord, pinagpala, nung pinagpala na siya, feeling niya, pwede niyang utusan ng lahat. Feeling niya, yung sasabihin niya, dapat sumunod silang lahat. Feeling niya, yung idea niya, yun ang pinakamaganda. Kinakailangan mag-agree ang lahat. Kaya nagkakaroon ng heated arguments. Nawala. Kaya ang sabi ni Pablo, verse 2, you have been made pure, set apart in the anointed one. Ito ka dapat. Dalisay dapat palagi ang puso mo. Bakit nabago ang puso mo? This was the sermon in our Wednesday service. Sinong nakinig po sa Wednesday service natin? Very clear. Solomon started right. Tama ang nung tinawag si Solomon, tama ang puso niya. Kaya nga tumama siya nung sinabi ng Lord, ano ang kailangan mo? Ibibigay ko sa iyo. His heart is so pure. At alam niya kung sino siya. He is being set apart for God. Kaya ang sabi niya, nais kong pamahalaan ng tama ang mga tao na pinagkatiwala mo sa akin. So I wanted a heart of wisdom. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, hindi lang ibibigay sa iyo, I will give you wealth. Pero anong nangyari? Nung pinagpala na siya ng lahat, ng higit-higit ng Lord, ano ang nangyari? Wala na yung puso niya. He became carnal. He became carnal. Sayang kasi, una, ERC. Malalaman ko ngayon, yung nakinig. Ano yung A? Acknowledge. Ano yung R? Reward. Ano yung C? Covered. That is who you are. When your heart is pure, God will acknowledge you that you are His son, you are His daughter. Nothing could happen to you na hindi dumaan sa kamay ng Diyos. And because of that, the Lord would reward you with His blessing. But be sure na if blessing comes upon you, nanatili ka dapat to be under the covering. At tinuturuan tayo ng Diyos yan. Kaya kanya linalagay sa cell group kasi you should be under a covering. Matuto kang makisalamuha sa mga taong iba ang ideas nila, iba ang pamamaraan nila, iba ang mga bagay, pero don't be destructively arguing with these people. At kung ikaw naman ay pinagpala ng Diyos, be a blessing.
not a controlling to those people around you. The moment you will use your blessing to control people, then wala ka ng pinagkaiba. Sabi ni Pablo, you are carnal. You are of the flesh. Kagaya ka na ng mga unbeliever. Ang ganda-ganda yung plano ng Diyos, pero nasilaw ka hindi sa kinang ng ginto, dapat nasisilaw ka dapat sa kinang ng kaluwalhatian ng Diyos. I believe today, this is one of the great lessons na dapat natin matutunan. What happened to Lot? Si Abraham, bagamat may strife, hindi na natin maiiwasan yan. There would always be strife. Wherever you go, there would be always strife. Pero kung binabantayan mo ang puso mo kapag may mga heated arguments, you could be just like Abraham, you could be just like Lot. Kasi si Abraham, sabi sa kanyang sarili, sanay na ako na pinagpapala ng Diyos. Kaya ang sabi nga niya, wherever I go, it does not matter. If the Lord is with me, then everything will follow. Buriin mo, saan ka nakakita na isinama mo lang siya, pero this time, nagparaya ka pa rin. O sige, mamili ka. Saan mo ba gusto? Kaliwa o kanan? Diyan nagkamali yung kanyang pamangkin. Kasi, he become carnal. He is of the flesh. Ginamit niya ang kanyang physical eye. Ang nakita niya ay maganda ang lupain ito, may tubigan dito, tama. Totoo yung nakita ng kanyang mata. Ang tanong, in the eyes of God, is that really a fertile land? Maari kasing fertile yan sa paningin ng flesh. Pero sa tingin ng Lord ay dry land yan. Ang sabi nga nila, US is maraming nangangarap pumunta doon. Pero pag hindi ka pumunta ng Lord, pinapapunta ng Lord doon, you will just destroy your life. Marami naman pumupunta sa mga lugar na kung saan nobody wants to stay, pero may mga taong pinadala sila ng Lord, pinagpala sila ng Lord doon. Pinagpala sila ng Lord doon. And so, sabi ni Lot, ito ang pipiliin ko. Alam nyo, in strife situation, lumulutang ano ang condition ng puso mo. Si Lot, hindi man lang niya tinanong. Kung ako si Lot, sasabihin ko sa kanya, ikaw ang nagdala sa akin dito. Pinagpala ako ng Diyos. Dahil mas alam mo kung paano ang mabuhay. He could have just said, kayo na po ang bahalang pumili para sa akin. Pero hindi. Nagmayabang siya. Ito ang pipiliin ko. Ay ang pinili niya, Sodom and Gomorrah. Kapitbahay ni Sodom and Gomorrah. Kaya nga, hindi ka magtataka na nung sinunog at ang Sodom and Gomorrah, he was there. At nakakapagtaka, saan siya natagpuan ng mga anghel nung ililigtas sila. Saan natagpuan si Lot nung ililigtas siya? Saan siya natagpuan? Very clear ang Bible. He was found at the gates of the city. Ang tanong, bakit kinakailang isulat doon? Pag sinabi mo kasi gate of the city, sino ang dapat nakaupo doon? Mga rulers and elders of the community.
nakakapagtaka, bakit naging member na siya? Ruler na siya ng community. A very wicked community. Siya na isa sa mga, if not the kapitan, isa na siya sa mga, buriin mo, leader na siya ng wicked city. Ang ibig sabihin, yung lifestyle ay, kuha na niya. Yan po ang nagaganap kapag carnal. Hindi tama ang puso niya nung nagkaroon ng strife. Now, I'm telling you, there would always be strife na masasangkot ka. Kaya ang sabi ng Lord, guard your heart. Guard your heart. Guard your heart. Tumama dapat ang respond mo sa heated arguments. If not, you are now begin to go down to the destruction. Kasi si Lot, napunta siya. Hindi naman Sodom and Gomorrah ang pinili niya. Kapitbahay lang naman. Pero, na-attract siya doon. Kaya, he stayed there. Kasi naging ruler siya doon eh. Naging ruler siya doon. Pero tatandaan mo, this is one thing that I like most with our God. Ang tawag pa rin kay Lot it the righteous Lot. Anong ibig sabihin? Tama yung 1 Corinthians chapter 1 verse 2. He made you pure. Pag ang Diyos ang siyang kapag ang Diyos ang siyang nagpabanal sa iyo, you are now forever holy. Your situation cannot pollute your holiness. Yun nga lamang po, you miss the great blessing na dapat na-enjoy mo while living here on this earth. Totoo! Na one day, I will see you in heaven. Hindi na mababago yan. Pero, paano kung mabubuhay ka pa sa mundong ito ng 40 years, 60 years pa? Will you continue to enjoy God's blessing? If your heart is not responding well to strife na nagaganap sa paligid mo, at kadalasan, naroroon ka sa kalagitnaan ng strife, then you will be just like Lot. You will go down and suffer. Pero at the end, the Lord will still take you because you are, sabi nga ng Bible, with that perfect sacrifice, you are now perfect. There is perfection in your sanctification. Dapat itatama natin yung mga doktrina natin na pag sinabing you are made pure, you are made holy, that is for forever. Totoo yan. Pero tatandaan mo, ilakad mo dapat ang kabanalan na yan. Kasi pag hindi mo ilinakad ang kabanalan na yan, if you stay here on this earth for 40 to 50 years more, then suffer the consequence ng mga malimong desisyon. You still have to choose. You still have to choose. Kaya ang sabi ng Lord, sabi ng pinag-aaralan natin, in his old age, Moses have said, Lord, teach me to number my days, that I may be able to gain a heart of wisdom. Panalangin pa rin niya palagi na, Lord, itama mo ang puso ko kasi kung mag-stay pa ako ng 60 years sa lupang ito, Lord, ayoko. Palagi nila ako na-high blood everyday dahil sa mga strife na kinalalagyan ko. Pero pwede ka namang maging masaya, pwede ka namang maging payapa, pwede ka namang maging maayos ang buhay mo. Bakit ang gulo-gulo ng mga kausap mo, ang gulo-gulo ng sitwasyon mo, tatandaan mo, guard your heart.
Pwede ka pang maging masaya. Kasi si Abraham, naging masaya siya sa kalagitnaan ng strife. He guarded his heart. To the extent of what? Nakita pa niya na ang paglaki ng kanyang mga anak, mga apo, at naging masaya ang buhay niya. Palaging may strife sa buhay ni Abraham. Palaging merong division. There would always be people who would divide things in our lives. There would always be people na maging envious, naiinggit, na wala naman silang kinaiinggitan. Yung pang kumisan yun ang nakakalungkot. Inggit na inggit sila sa'yo, wala naman silang dapat kainggitan sa'yo. Kasi sila ay mas marami. Yung kukunti na nga lang sa iyo, kaiinggitan pa nila, gusto ko pa nilang sirain. Wag mo silang kukunti na nga lang, alangan naman. Ialaw mo pa sila, bahala sila. This had happened in the Christian church. It leads, their strife leads to division. Their strife leads to heated arguments. Their strife leads to what? Dito ako, dito ako, dito ako. Kampi-kampihan. And this is a church setting. Kaya nga ang sabi ng Lord, Pablo, sulat mo. Tuldukan mo nga yan sa isang chapter, 1 Corinthians 13. Love is patient. Love is kind. Love does not keep a record of wrongdoings. Kasi ang matitira na lamang, there is faith, there is hope, but at the end, what remains is love. Manatili kang nagmamahal. At pwede ka namang manatiling nagmamahal kung palagi mong ginagoryan, palagi ang puso mo, bagamat ang kaganapan, hindi ka mahal-mahal. Ang kausap mo, hindi rin ka mahal-mahal. Ang mga salitang naririnig mo, hindi rin ka mahal-mahal. Pero pwede kang manatiling nagmamahal palagi sapagkat ang pagmamahal yan inilagay ng Diyos sa puso mo, hindi galing sa iyo. Kaya tama po yung song. Can I the lyrics of the song, A Pure Heart? Ito yung longing ng sumulat. Pero this time, in our time, it is no longer a longing of the heart. The Lord had placed that new heart in you. Na ano? A heart that follows the Lord. Even though there is strife, even though there is division, even though there is envy. Talagang, Lord, sa iyo pa rin ako. At ang sabi ng song, it is an undivided heart. Lord, hindi ako kakampi. May mali dito, may tama dito. Lord, hindi ako kakampi. Pupunta ako doon na let my love overflow to those people who are wrong. Let my love overflow also to those people who are right. And sabi nga ng song, Lord, yung salita mo, this was the prayer of David. He kept God's word so that he will sin no more. And let our hearts be undivided. Kasi nalagay ako sa gitna. Kaya para hindi sila mag-away, gumitna na lang ako. Hindi ka naman tumama, hindi ka naman namali, pero walang naganap. Hindi po maganda yung gumigitna. Hindi maganda po yung gumigitna. Let our hearts be undivided devotion to our God
and let us allow Him to rule and let us allow Him to reign. Maging sa kalagitnaan ng mga magaganda at hindi magagandang pangyayari ng ating buhay. Shall we all stand? If there are things that got to be settled in our hearts today, let it be settled once and for all. Huwag mo na ipagpabukas pa. Settle it today. Kasi si Lot, tama nung una, pero humakbang ng isa, sa mapa po, ang layo-layo po ng Sodom and Gomorrah sa pinuntahan niya. Pero, hindi niya namalayan, nahakbang na pala siya doon. At hindi rin niya namalayan, taga roon na pala siya. At hindi rin niya namalayan, namumuno na pala siya doon. Nakalimutan niya yung sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 2. You were being made pure and set apart in Jesus Christ. Salamat po Diyos na ito ang ginawa mo sa amin. You gave us a new heart, Lord. A pure heart, O God, just like your heart. A heart that beats compassion. A heart that is undivided. A heart, Lord, that hides your word so that we may sin no more. A heart wherein we allow you to reign and rule. And a heart that is set apart for you and for you alone, Jesus. And you alone forever reign in that heart. And so today, God, we thank you that in this church, Lord, your word declares you have made us pure. And that is for forever. Ginawa mo yan, Panginoon, for this purpose. You set us apart for Jesus and for Jesus alone and for the glory of thy kingdom. This we declare in Jesus' name. Amen. Amen.